Magandang araw mga bossing, magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga banateros na nanonood ngayon. Well, nandito po tayo ngayon sa Bacolod at tayo po ay naimbitahan para magsalita at magbigay ng konting na experience natin with Pangulong PRD kasi ngayon pong araw na ito ay ginugunita yung ika-100 araw ng kanyang kidnap at pagkakulong sa Dahig. So, syempre, nakakatuwa kasi may mga tao na hindi humihinto na mag-organize ng mga ganito, bagamat alam naman natin na voluntary lahat yan, walang bayad, walang pabor. So purely yung ating pagpunta rito ay pagsuporta doon sa kausa na gunitain at alalahanin. Huwag hayaan na mamatay ang alab ng damdamin ng mga kababayan nating Pilipino patungkol sa nangyari at yun nga yung pagtatraidor ng pamahalang ito kay hindi lang sa bayang Pilipinas kundi kay Pangulong Duterte na alam naman natin pare-pareho napakalaki ng impact sa ating buhay. Ako personally dati lang din akong taga-subaybay niya. Dati wala po akong pakialam sa politika. Wala akong hindi ako masyadong privy ka nga. Hindi ako concerned. Basta yung araw-araw lang, yun lang yung problema ko, yung araw-araw na survival ko. Pero nung biglang dumating si Pangulong Duterte at nakilala natin siya, kumandidato siya noong 2016, nabuksan yung isip natin patungkol sa napakalaking problema ng bayan natin Pilipinas. At lahat tayo nagsama-sama. Binigyan natin si Pangulong Duterte ng platform which is yung pagiging presidente. Yes, utang na loob ni Pangulong Duterte yon sa mga Pilipino. Kaya tinanaw niya yun. Sa loob ng 6 na taon, tumanaw siya ng utang na loob sa atin dahil tiwala ang binigay natin sa kanya, ibinalik niya ng napakagandang serbisyo para sa atin. Napakarami nating dapat na i-celebrate dahil sa pagdating ni Pangulong Duterte sa buhay natin. And alam naman natin, hindi naman perpekto talaga si Pangulong Duterte, hindi rin perpekto yung kanyang pamumuno. Meron pa ring hindi siya nagawa, may kulang pa rin, kulang naman talaga yung 6 na taon eh. At hindi rin perpekto yung kanyang buhay. Napakarami niyang mga ikinukwentong mga pinagsisihan din niyang mga bagay nung siya ay bata pa. Pero aside from that or bukod doon, wala tayong pakialam sa kung ano man yung kanyang mga life decisions. Wala tayong pakialam kung ano man yung kanyang personal na nagaganap sa kanyang buhay. Bagamat siya isang taong publiko, meron pa rin siyang kumbaga impurities. Hindi ba? Pero personal na yun. Wala na tayong pakialam doon. Nakakalungkot kasi sa 100 araw ni Pangulong Duterte diyan sa Dahig, napakaraming mga issues at napakaraming mga chismisan na nagaganap. Nakakalungkot kasi pati yung mga bagay na hindi naman na dapat maungkat, nauungkat pa. Kasi kung talagang mahal natin si Pangulong Duterte, dapat yung mga ginagawa natin, hindi na sana natin pinakikialaman pa yung mga bagay-bagay na labas naman na tayo. Napakaraming chismis tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan, tungkol sa kanyang personal na buhay, napakaraming chismis tungkol sa kanyang love life.
bukas na libro naman si Pangulong Duterte pagdating sa kanyang love life. Alam naman natin na he may not be the best partner sa kanyang mga nakakarelasyon, but definitely isa siyang magaling na tatay sa kanyang mga anak at naging magaling na tatay siya ng bayang Pilipinas. Yun siguro magkakasundo tayo. Ngayon, nakakalungkot isipin kasi parang pinagpipiestahan ngayon yung kanyang personal na buhay. And nakakalimutan na natin yung reason kung bakit tayo nagsasama-sama. Nakakalimutan na natin yung kumbaga yung focus natin na da-divert from let's bring him home to puro chismisan. Di ko maintindihan kung paano nagsimula yan. Wala akong pake sa totoo lang kung ano pa yung mga pinag-aaway-awayan ng mga taong involved diyan sa mga kwentuhan na yan. Basta ang alam ko, nagsimula ang lahat ng ito, pati ng misunderstandings ng mga nagmamahal sa Pangulong Duterte, nagsimula ito dahil sa malademonyong administrasyon na ito. And this administration keeps on tearing us apart. Na yung tayo-tayo yung nagbabanggaan dahil sa kahayupan nitong pamahalaan. Kaya sana wag tayong mawala sa focus. Napakaganda mga bossing ng araw na ito. Although malagim yung pangyayari, pero napakaganda ng nabuong samahan dahil dito diyan sa Dahig. Imaginin mo, yung mga taga-ibang bansa, nanonood lang sila sa atin dito noon sa Pilipinas, yung mga gatherings natin, mga rallies natin. Pero, tingnan mo, nung napunta si Pangulong Duterte napadala si Pangulong Duterte nagkaroon din sila ng opportunity para ipakita sa ating mga Pilipino nandito sa Pilipinas na kasama sila sa laban natin. So, nagtitipon-tipon tayo, nagsasama-sama tayo, iisang adhikain natin. Galit tayo sa pamahalaan dahil sa klase ng kanyang pamumuno, pagtatraidor niya sa mga Pilipino, pagtatraidor nila sa mga Duterte. Sama-sama tayo na lumalaban doon. Sama-sama nating iniraraos yun. At sama-sama nating ipinaalam sa buong mundo kung gaano ka-espesyal itong ating Pangulo. Kaya sana doon sa mga nag-aaway-away, doon sa mga alam natin na may mga personal na interest, siguro para sa kanila, para sa inyo ay itong ginagawa nyo ay para pa rin kay Pangulong Duterte. Pero sana wag nating sirain yung legacy ni Pangulong Duterte, wag natin sirain yung focus ng mga nagmamahal kay Pangulong Duterte at mga nakikipaglaban kay Pangulong Duterte para lamang doon sa napaka-importanting ego at pride natin. Sana as early as now matigil na yung mga matigil na yung mga issues na yan, matigil na yung mga patutsadahan na yan, matigil na yung mga pataasan ng pride na yan. And let's just focus sa isang goal, which is maiuwi si Pangulong Duterte at mapanagot itong gobyerno na nagtraidor kay Pangulong Duterte. Yun lang, mga bossing. Siguro kapag ginawa na natin yon, tinigil na natin lahat ng mga problema na yan kasi nakikita ko, naririnig ko yung mga pati yung mga subscribers, pati yung mga followers na nadi-discourage na. Kasi nga, kaya nga nila tayo pinakikinggan dahil pare-parehas tayo ng nais. Pare-parehas tayo ng plano. Pare-parehas tayo ng direksyon. Which is, mapauwi si Pangulong Duterte. Tapos, makikita din ng mga tao na yon na tayo mismo na inaasahan nila para sa mga updates patungkol sa mga nangyayari sa bayan, pati sa mga Duterte, ay tayo mismo yung nagkakagulo-gulo. So, yun lang. Sana, alalahanin na lang natin yung 100 araw na yung tatay natin
nasa ibang bansa naghihirap dahil pinaganda niya ang bayang Pilipinas. Dahil pinaglaban niya tayong mga Pilipino, binigyan niya tayo ng pag-asa na hindi lang pala tayo nandirito. Meron pala tayong pagkakataon or tsansa na maangatan pa kung ano yung estado natin ngayon. Doon tayo mag-focus. Manalangin tayo na unti-unti magbago ang ihip ng hangin. Merong isang magandang balita na si Pangulong Duterte ay maaaring makalabas sa kanyang detention cell at manirahan hindi nga lang sa Pilipinas pero at least yung Malaya, yung makakain niya yung pagkain na gusto niya, makakausap niya yung mga tao na gusto niyang makausap, yung hindi ka tinatrato na parang kriminal. At least yung mga tao na magtitipon-tipon para i-celebrate siya, pasalamatan siya sa lahat ng magandang ginawa niya sa bayang Pilipinas, makita at makasama niya. Kasi imagine, grabe sakripisyo ng mga kababayan natin Pilipino diyan sa abroad, sa Hague, na talagang they go out of their way. Kahit awayin sila ng mga asawa nilang foreigner, basta lang makapunta sila dyan sa Duterte Street at makasuporta kay Pangulong Duterte. Bawat events na ino-organize ninyo dyan, importante dahil nakikita ng mga ibang lahi yung pagkakaisa ng mga Pilipino. Nakilala tayo sa bayanihan nakilala tayo sa kuyog. Kaya dapat wag nating hayaan na ma-cloud yung ating judgment ng pride, di ba? Kasi yan talaga ang salot sa totoo lang sa buhay, yung pride. Yan ang salot sa pamilya, salot sa relasyon, salot sa pagmamahalan. Pride talaga. So, if you let pride go, na maging hindrance siya, nako po, malaking problema talaga yan. And magre-reflect yung ginagawa yung mga nangyayari ngayon, magre-reflect yan sa anong klaseng mga supporters meron si Pangulong Duterte. Alam ko, palaban tayo lahat. Alam ko, may paninindigan tayo lahat. Pero siguro, this time, pagdating sa laban kay Pangulong Duterte, siguro, yung mga mga indifferences natin, siguro, muna natin yan. I-put aside muna natin yan. I-set aside muna natin yan. Kasi, may mas malaki tayong laban kaysa sa mga egos and pride natin. So, kaming mga banateros, very firm kami. Nakasuporta kami sa lahat ng mga nag-organize ng pagtitipon para kay Pangulong Duterte. Kahit sino pa yan. Kahit kaibigan yan, pinsan yan, kapatid, kamag-anak, malayong kamag-anak, hindi ka ano-ano. Basta para kay PRD, lagi tayong available na mag-inspire at magkwento ng ating karanasan with our beloved President. So, ako nananalangin sa mga kababayan natin na magkaisa tayo para kay Pangulong Duterte. Ang personal na buhay ng mga Duterte ay kanila. Sila po ay mga politiko at dapat doon lang tayo sa politika nakatuon. Besides, yun lang naman yung kailangan natin sa kanila. Hindi naman natin kailangan yung personal na buhay nila ungkat-ungkatin pa natin para lang mapatunayan natin na tayo yung pinakamagaling, tayo yung may punto, na tayo yung ganito, tayo yung ganyan. Wala naman pong competition dito. Wala naman pong award na napapanalunan kung sino yung pinaka DDS. Wala naman pong ganun. Meron dyan mga dating supporter ng kabila na nagising sa katotohanan na ngayon ay nandirito na sa hanay natin, nakikipaglaban. We appreciate that. Sana lang po ay talagang dire-diretso yung ating suporta sa ating principal na si Pangulong Rodrigo Duterte at wag na nating pagpiestahan yung mga hindi naman na natin dapat pinag-uusapan yung mga bagay na wala naman talaga tayong connection at sabi ko nga hindi naman tayo magiging tagapagmana ng kaharian. So might as well mag-focus na lang tayo doon sa ating adhikain na maibalik si Pangulong Duterte sa bayan nating Pilipinas. 'Di ba? Alam nyo kahapon,
napakaganda ng pagdating namin dito ng Bacolod. Ang lakas ng ulan, sobrang lakas ng ulan. Tapos pumunta kami sa motorcade. Akala ko nga yung motorcade is lahat nakasasakyan. Hindi, lahat karamihan nakamotor. Daan-daan na mga nakamotorsiklo na nagpapakita ng suporta sa mga Duterte, nagpapakita ng suporta kay VP Sara, kay PRD, mapauwi na siya. Basang-basa sila sa ulan, ang dami-dami nila, napakadaming motor, talagang naliligo sila sa ulan. Imagine the sacrifice that they're doing. Hindi taga rito si Pangulong Duterte sa Bacolod. Siya ay native ng, I think, Leyte or Samar, na napunta ng Davao, ng Mindanao. So, hindi sila taga Bacolod. Dito sa Bacolod, Ilonggo ang salita dito, pero makita mo talaga yung mga taga Bacolod na nakasuporta sila kay PRD, regardless kung ano man yung mga issues, ano man yung mga personal na pinag-aawayan, nandito sila para sumuporta dun sa isang adhikain na si Pangulong Duterte ay may uwi sa bayang Pilipinas. Kasama rin natin sila nagdasal kagabi. Mula alas 2 ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi. Kasama natin sila. Walang pagkain, walang ayuda, pero nagstay sila hanggang sa magdasal tayo para sa pagbalik ni Pangulong Duterte. Ako nga, ikinuwento ko nga yung aking mga karanasan kay Pangulong Duterte, yung mga nagustuhan ko sa kanya. Sabi ko nga, rider tayo, naging 10 taon yung lisensya natin, napakalaking convenience nun, passport, sabi ko, nawala ang krimen, kahit papaano, nabawasan ang mga korap sa gobyerno, kahit na hindi kompleto, marami siyang nagawa sa bayan, build. 'Di ba? Yung pagkakakilala ng ibang lahi sa mga Pilipino, yung perception nila sa mga Pilipino nagbago dahil nga na punta tayo sa mapa, sa political map, nakilala tayo dahil sa galing ni Pangulong Duterte at dahil na rin sa mga desisyon niya na medyo talagang masasabi natin na yung mga ibang decisions ni Pangulong Duterte hindi ang tawag dito infamous, ika nga, di ba? Medyo scandalous yung ibang mga policies niya, pero it get things done. Maraming naitulong sa bayang Pilipinas yung mga polisiya na yan at yung mga hakbangin na yan na medyo hindi pasok sa panlasa ng ibang mga lahi, ibang mga elitista dito sa Pilipinas. Pero gayon pa man, katulad ng sinasabi ko, nagsasakripisyo yung mga tao para suportan si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte lang ang bida, kaya sana tayong mga influencers sana maging ganun din. Pinakamaganda sa lahat, maging ganun din. Kung nagsasakripisyo yung bawat taong iniimbita natin sa mga rallies natin, kahit na iniiwanan nila yung kanilang mga gawain para lang makasama sa atin, makasuporta, dapat ganoon din tayo. Di ba? Dapat ang focus natin is si Pangulong Duterte lang at yung maiuwi lang siya sa Pilipinas. Yun lang. Wala nang iba. So yung mga away-awayan, mga tampu-tampuhan, yung ako yung magaling, ako yung ganito, ako yung ganyan, tigil na natin yan. Paano lang yan? Away bata lang yung mga ganyan. Itigil na natin yan kasi sayang yung yung ating pinaglalaban, sayang yung ating effort, sayang yung ating pagsigaw, pagrereklamo sa bayang Pilipinas, sayang. Kaya sana matapos na lahat ng yan. I think kanina nakita ko rin, nagsalita na rin si Kitty, and mukhang siyempre, ayaw naman din ng pamilya ng mga Duterte na maungkat pa kung ano yung mga hindi magagandang mga bagay kasi hindi naman siya konektado doon sa ipinaglalaban natin. So, ayun, sana maging isa tayo doon. At, ayan, sana maging kaisa tayo doon, mga bossing. At sana ay matapos na ang lahat ng ito and hopefully, si Pangulong Duterte ay makauwi na rin sa Pilipinas, pero kung malabo pa, at least makalabas man lang ng ICC detention facility para siya ay
ma-monitor na ng maigi ng mga caregivers niya, mga nagmamahal sa kanya, ng pamilya niya, makasama niya na yung mga apo niya, at hindi lang limitado na oras, kasi nga alam naman natin si Pangulong Duterte hindi na rin siya bumabata, so maikli na lang din yung kanyang time to spend sa ating mga Pilipino, most especially sa pamilya niya. So let's just hope na si Pangulong Duterte ay makalabas as soon as possible. And sa mga kababayan ko na mga nakikinig ngayon, wag na lang tayong magpapadala, wag na lang tayong makisawsaw sa mga issues ng mga vloggers, kasi may mas malaki pa po tayong laban habang na tutuwa tayo sa chismisan, mayroon ding yung mga kalaban natutuwa rin kasi nga nakikita nila na nadi-divide tayo. So focus lang tayo sa mga Duterte. Meron pa tayong mga korupsyon na nilalabanan, meron pa tayong mga tiraniya na nilalabanan, meron pa tayong mga tawag dito mga pagnanakaw na binabantayan. So focus tayo doon, at the same time huwag tayong huminto. Ipagpatuloy natin ang alab ng ating damdamin, pagnanais na maibalik si Pangulong Duterte dito sa kanyang bayang Sinilangan, dahil si Pangulong Duterte ay Pilipino, si Pangulong Duterte ay atin, si Pangulong Duterte ay tatay natin. Okay, so panoorin nyo po itong may ikling mga videos ko, highlights lang po tungkol sa mga nangyari dito sa Davao. Grabe, ang daming tao, and nakakatuwa kasi ang mga Bacolod, Davao pala, sabi ko Davao, Bacolod. Yung mga tiga Bacolod ay sumusuporta at nagmamahal at nagdadasal para kay Pangulong Duterte. Maraming salamat, Bacolod. Maraming salamat doon sa nag-invite sa atin dito, para yung nagtiwala sa atin para tayo ay kahit na papaano makadaupang palad natin yung mga Duterte supporters dito sa Bacolod. Hanggang sa muli, panoorin po ninyo itong maikling highlights lang ng mga naganap kahapon. We stand for Duterte! We stand for Duterte! We stand for Duterte! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Kahit kalahati lang nung pagmamahal ni PRRD dun sa bayan niya, ayun ang tataglayin nating lahat ng mga Pilipino.
meron tayong kinabukasan dito sa Pilipinas. At sa pagmamahal niya sa inyo, gumawa siya ng isang hakbang na maghahatid sa kanya sa mga dayuhan. Ngayon kailanman ikaw ang Pero nandito tayo ngayon para gunitain, alalahanin, intindihin yung nangyaring kahayupan sa bayang Pilipinas. May isang Sinuko pa nila yung kaisa-isang pag-asa, kaisa-isang simbolo na kakayanin. Kinuha nila sa atin yung dating Pangulo na simbolo at parating nagpapaalala sa kanila na kaya ng gobyerno magbigay ng serbisyo sa atin. mahalin Ngayon po, hindi ko po matanggap na yung kaisa-isang presidenteng talagang nagmahal sa bansa, talagang nagmahal sa atin, bababuyin, kikidnapin ng mga tao na ginamit din sila para makabalik sa kapangyarihan. At ang paninindigan namin malinaw. Gusto namin ng Pilipinas na may dignidad. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag
panawagan